Isang ulilang bata ang nagtataglay ng isang selyadong kapangyarihan ng Water Dragon God sa loob niya, isang kapangyarihang kinakailangan upang labanan ang God of all Dragons. Sa paglipas ng mga taon, sa isang archipelago na binubuo ng 4 na isla, na tinawag na Ayaka Islands, 3 rito ay tahanan ng mga taong walang alam at ang isa ay sinilangan ng 2 makapangyarihang elemental dragons ng fire at water, na nagsisilbing tagapagtanggol ng mga isla. Ayon sa alamat, ang mga dragons na ito ay matagal nang inilagay upang bantayan ang kapayapaan at balanse ng archipelago, isang kwento na sumasalamin sa misteryosong kapalaran ng batang may taglay na selyadong kapangyarihan at kung paano ito magiging susi sa hinaharap ng Ayaka Islands at sa pagharap sa pinakamakapangyarihang dragon. Sa isang sinaunang archipelago ng Ayaka Islands, ang Water Dragon, na pinagmumula ng buhay, ay nagsimulang humina, habang ang Fire Dragon, na kumukuha ng buhay, ay nawalan ng kontrol. Ang paghina ng Water Dragon ay nagdulot ng pagkakagulo sa Ley Energy, ang pinagmumula ng enerhiya na responsable sa lahat sa mundo, na siyang nagpa-insane sa Fire Dragon, walang tigil ito sa pagwasak. Subalit, isang araw, dumating si Gandalf at inialay ang kanyang buhay upang maibalik ang nawawalang kapangyarihan ng Water Dragon. Pagkatapos nito, tila nagkaroon ng kapayapaan, ayos na tayo, wika ng Water Dragon sa Fire Dragon, na nagbalik ng balanse at buhay sa mga isla. Sa ikalawang isla ng Ayaka, naninirahan si Yukito Yanagi kasama ang kanyang ama na si Makoto. Si Yukito ay may nakatatandang kapatid na pinangalan ng Jingi, na inampon ng kanyang ama bilang estudyante. Malapit si Jingi kay Yukito noong sila'y bata pa dahil minsan niya itong niyakap habang naglalaro. Nang hawakan ni Baby Yukito ang daliri ni Jingi, biglang na-activate ang kanyang kapangyarihang mag-bend ng tubig, at nagsimulang bumuo ng tubig sa paligid ng daliri ni Jingi mula sa kamay ni Yukito, na lumikha ng isang portable swimming pool sa hugis ng bola na nagsimulang mapuno sa paligid nila ni Jingi. Nalito at natakot si Jingi, ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, dumating si Makoto at ginamit ang isang main expansion upang neutralisahin ang kanyang mga kapangyarihan. Tinanong ni Jingi kung ano ang nangyari, at sinabi sa kanya ni Makoto na espesyal si Yukito at na napakalakas ng kanyang mga kapangyarihan sa tubig. Sinabihan si Jingi na huwag sabihin sa kahit sino sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Haro at Eika, dahil ito ay isang lihim. Ang lihim ay gusto lang ni Yukito na mabasa ng tubig at siya rin ang Water Dragon. Hindi lang halata, nagustuhan ni Jingi ang pagbabahagi ng lihim na ito sa kanyang guro at pinag-usapan ito sa tuwing wala ang mga nakatatandang kapatid. Iniisip ni Jingi na napakaliit pa ni Yukito at nagtataka kung babalik pa ba ito sa pagiging Water Dragon. Sinabi sa kanya ni Makoto na kapag tumanda na si Yukito, magagawa niyang magbalik sa pagiging Water Dragon at mapanatili pa rin ang kanyang anyong tao. Ngunit kahit noon, kailangan pa ring isagawa ni Makoto ang isang mahirap na ritual. Sinabi niya kay Jingi na ayos lang ito dahil siya ang magsasagawa ng ritual. Ang kailangan lang gawin ni Jingi ay protektahan si Yukito. Tinanggap ito ni Jingi at hinawakan ang kamay ni Yukito na may ngiti sa kanyang mukha. Isang araw, ang 2 kabataang sina Haro at Eika, na tinawag na Twinks, ay umuwi mula sa kanilang trabaho na pagpapakalma sa masasamang nilalang na tinatawag na Aratama kasama ang kanilang guro na si Makoto. Tulad ni Jingi, sila rin ay mga estudyante ni Makoto. Araw-araw silang nag-e-ensayo upang maging mga lay masters, katulad ng kanilang guro. Ang guro at ang kanyang mga estudyante ay malapit sa isa't isa, kasama na rin ang alkalde ng mga isla na si Nuo, pati na rin ang kanilang landlady na si Momoko, sila ay parang pamilya. At ang mga estudyante ay parang magkakapatid, sa kabila ng pag-aagawan ng mga estudyante para sa pabor ng kanilang guro. Nagkakasundo sila ng maayos at palaging sumusuporta sa isa't isa. Sinabi ni Momoko sa kanila na huwag mag-away sa harap ni Yukito dahil magtatanong ito. Ipinatigil ni Haro at Eika ang kanilang pag-aaway dahil nais nilang maging magandang halimbawa para kay Yukito. Natawa ito kay Makoto at sinabi niya na sila ay pamilya at dapat kumilos ng naaayon. Pagkatapos nito, mag-e-ensayo ang 2 estudyante habang pinapanood sila ni Jingi, na pinapayuhan silang maghinay-hinay. Ipinaliwanag ni Haro na nais niyang pumalit bilang pinuno ng shrine kapag nagretiro na si Makoto. Nais niyang maging sapat na malakas para dito, nang tanungin ni Eika si Jingi kung bakit hindi siya nag-e-ensayo gayong siya rin ay isang estudyante at napakalakas sa water-based lay mastery. Tumugon si Jingi na siya ay built different, at hindi kailangang mag-ensayo. Ngunit, bigla siyang sinipa ni Makoto mula sa likuran at sinabihang hindi siya si Tanggol. Nararapat pa rin siyang mag-ensayo at maingat na pag-isipan kung paano gagamitin ang kanyang mga kakayahan. Hindi natuwa si Jingi sa ginawa ng kanyang guro dahil biro lang naman ang kanyang sinabi. Lumapit si Eika sa kanyang guro at hiniling na hayaan si Haro na manguna sa ritual ng pagpapakalma sa dragon. Tutulungan niya ito at susuportahan para maging susunod na pari ng shrine. Sinabi ni Makoto na hindi pa handa si Haro para doon, kahit na iginiit ni Eika na nakatulong na sila sa iba pang mga ritual. Sinabi niya kina Eika at Haro na kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ensayo, si Haro, sa tulong ni Eika at Jingi, ay magiging isang virgin nerd, o sa mas simpleng termino, isang pari, sa loob ng ilang taon. Nangako sina Haro at Eika na gagawin nila ang kanilang makakaya, ngunit hindi sumang-ayon si Jingi dahil ayaw niyang pakalmayin ng Fire Dragon taon-taon.
Sinabi ni Makoto sa kanya na kailangan niyang gawin ito dahil ang Fire Dragon ay nakakaramdam lamang ng pagkamis sa Water Dragon kaya ito nagwawala. Nag-aalala siya na baka malapit nang maging isang aratama ang Fire Dragon. Tinanong ni Haro kung iyon ba ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang palakasin ang barrier na inilagay nila sa ika-4 na isla, kung saan naninirahan ang dragon. Sumang-ayon si Makoto na iyon nga ang dahilan at hindi niya nais na isagawa nila ang mga ritual. Ito ay isang mahalagang tungkulin, subalit, nag-aalala si Eika na patuloy na tumataas ang nakasupil na kapangyarihan ng Fire Dragon sa paglipas ng mga taon. Nais niyang magawa nila ang higit pa, ngunit hindi siya nagsalita laban sa kanyang guro. Dumating si Momoko dala ang ilang Dairy Queen at nagbigay sa kanila ng isang nakakapreskong pahinga. Sa pagdaan ng mga araw, ipinagpatuloy ni Eika at Haro ang kanilang pagsasanay pati na rin ang kanilang formal na edukasyon. Nanatili si Momoko sa bahay kasama si Yukito at niluto kung anuman ang gusto nilang kainin. Ang magkakapatid at ang kanilang guro ay nagkaroon ng masasayang sandali sa pagtungo sa maraming quests upang pakalmayan ang aratama sa pagitan ng mga isla. Dumaan ang mga panahon, at nasiyahan ang hindi pangkaraniwang pamilya sa bawat isa sa mga ito. Isang araw, nagsimulang magpatugtog ng dubstep ang isang lindol nang walang tigil dahil sa Fire Dragon sa ika-4 na isla. Nagpa siya si Makoto na tapusin ang trabaho habang pinanatiling ligtas ng kanyang mga estudyante ang lahat sa bahay. Umaasa si Makoto na makakabalik siya sa bahay sa lalong madaling panahon. Una siyang pumunta upang kumuha ng isang sandata na makakatulong sa kanya na maayos na pakalmayan ang dragon. Habang wala si Makoto, ang mga lindol ay naging mas madalas at natakot kahit ang mga matama, ang maliliit na nilalang ng tubig na sumisimbolo sa pagkakasundo ng isla. Subalit, nagpa siya sina Eika at Haro na taasan ang antas ng kanilang kahangalan at kumilos na mag-isa. Naisip nila na ang pinakamahusay na paraan para iligtas ang mga isla ay para sa ilang mga noobs na pumunta sa ika-4 na isla at pakalmayan ang dragon sa kanilang sarili. Sinubukan ng dalawang estudyante na pigilan ang dragon na lumabas mula sa isang bulkan, ngunit sa kanilang malas, nabasag ang barrier na pumipigil sa kapangyarihan ng dragon, na nagpaubos sa kanilang espiritual na enerhiya. Sinikap nilang panatilihing malayo ang dragon, ngunit ang Fire Dragon ay nasa loob ng bulkan. Nakita ng mga tao sa ibang mga isla ang pagsabog ng bulkan at nagpasyang sumakay ng cruise ship patungong Thailand. Dinala ni Jingi si Yukito sa isa sa mga evacuation ferries. Hindi maunawaan ni Yukito ang sitwasyon dahil hindi pa siya nakakapunta sa eskwelahan. Nagpa siya si Haro na tulungan si Eika, na nagbigay ng pagkakataon sa dragon na maglunsad ng pag-atake. Si Haro ay agad na inilayo si Eika sa panganib, na ikinagalit ni Eika dahil mas inuuna ni Haro ang kaligtasan niya kaysa sa kanilang misyon. Patuloy ang pag-atake ng dragon sa kanilang dalawa, at tila walang paraan para makaligtas, hanggang sa dumating ang kanilang guro. Inutusan niya ang mga bata na iwan sa kanya ang laban at lumayo. Gusto ni Eika na tumulong, ngunit pinilit siya ni Haro na lumikas, na lalo lang nagpalala ng kanyang frustrasyon. Ayaw niyang iwan ang kanyang guro sa awa ng Fire Dragon. Na-realize ni Makoto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at na ang buhay ng mga tao ay nakasalalay sa kanya. Ang laban niya sa dragon ay parang isang pagsabog ng bulkan, at lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay. At tulad ni Ace, namatay si Makoto, at natagpuan siya ni Eika at Haro sa dulo ng bulkan. Sa araw na inilibing si Makoto, tinalakay ni Enya ang kanyang testamento kasama si Momoko. Sa kanyang testamento, iniutos ni Makoto na dalhin si Yukito sa mainland para doon manirahan at putulin ang ugnayan sa kanya hanggang sa edad na 15. Hindi maintindihan ng dalawa ang desisyon ni Makoto at ayaw nilang iwan ang kaawa-awang bata mag-isa pagkatapos ng trahedya ng kanyang ama. Gayunpaman, hiniling ni Jingi na magtiwala sila sa kanyang guro at sundin ang gusto ni Makoto. Wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang kanyang kalooban, dahil pinagkakatiwalaan din nila ang kanyang paghuhusga. Hindi rin naintindihan ni Jingi ang mga dahilan ng kanyang guro, ngunit alam niya na ito ay dahil si Yukito ay ang natutulog na Water Dragon. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari kay Yukito kung lumaki siya sa mainland mag-isa. Darating ang panahon na kakailanganin ni Yukito ang espesyal na ritual na nais isagawa ni Makoto para maging Water Dragon. Ngayong wala na si Makoto, si Jingi na ang magiging responsable sa pagganap nito. Nakita ni Jingi ang responsibilidad na ito bilang kanya, dahil hindi alam ng kanyang mga nakatatandang kapatid ang tungkol dito. Hinanap niya ang ritual at natagpuan ito, pinag-aralan niya ang lahat ng iniwan ni Makoto tungkol dito at isinulat ang proseso mula nang gawin niyang Water Dragon si Yukito, at pagkatapos, kung paano niya balak isakripisyo ang kanyang buhay, katulad ng ginawa ng isang alamat na ermitanyo, para muling gawing Water Dragon si Yukito. Inakala niyang imposible ang gawin ang lahat ng nakasulat sa mga tala ni Makoto, ngunit pinili ni Jingi na magtiwala sa kanyang guro at tapusin ang trabaho. Ito ay isang mahirap na desisyon dahil kinakailangan din niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Pagkatapos maging bihasa sa ritual, handa na siyang isakripisyo ang kanyang sarili kapalit ng kapayapaan ng isla. Hindi ito ang kanyang estilo, ngunit pinalaki siya ng isla at may utang na loob siya rito para sa kanyang buhay. Nagpa siya siyang mabilis na mamuhay at lubos-lubusin ito dahil alam niyang hindi na siya magtatagal.
Isang araw, matapos ang 10 taon, narinig niya si Ino na nakikipag-usap kay Momoko tungkol sa pagkuha kay Yukito mula sa mainland. Voluntaryo si Jingi na siya ang gagawa nito 10 taon matapos mapunta si Yukito sa mainland. Nakatanggap siya ng liham mula kay Ano na nagsasabi sa kanya tungkol sa pagbabalik sa Eika. Isang gabi, habang siya ay natutulog, nanaginip siya kung saan siya ay nasa ilalim ng tubig. Ito ay isang panaginip na kanyang madalas na papanaginipan, ngunit hindi na ito nakakagulat sa kanya. Natutunan na niyang magustuhan ang panaginip dahil nagbibigay ito sa kanya ng kapayapaan. Mas pinipili pa niya ang manatili doon kaysa sa tunay na mundo kung saan kailangan niyang makihalubilo sa ibang tao. Bigla, isang kamay ang umabot sa kanya at hinayla siya palabas ng tubig na siyang nagising sa kanya. Nadatnan niyang ang kwarto ay umuugan ng malakas bago ito biglang tumigil. Kinabukasan, si Yukito ay nagtapos na at kailangan ng lumipat mula sa kanyang foster home at bumalik sa Ayaka. Nang tanungin siya ng isa sa kanyang mga guro kung ayos lang ba sa kanya ang bumalik sa Ayaka, sinabi niya na walang pagkakaiba ito sa kanyang buhay kahit na buong buhay niya ay sa foster home siya nanirahan. Hindi naman mahirap ang kanyang buhay at mabuti ang pagtrato sa kanya ng mga tao. Gayunpaman, sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa kanyang kalungkutan dahil isa siyang lonely nerd otaku at lahat ng bida sa anime ay ganito. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang ilang estudyante na nanonood sa isang mas matandang si Jingi na umiinom ng mga beer sa pasukan ng eskwelahan. Nang makita siya ni Jingi, huminga ito sa harap niya, ngunit tila hindi siya kilala ni Yukito dahil siya ay nakasuot ng salamin. Ito ay nagdulot ng pagkalito kay Jingi dahil sigurado siyang siya ito. Sinubukan ni Yukito na huwag pansinin siya at lumayo, ngunit hindi sumuko si Jingi. Sinundan niya ito palabas ng eskwelahan, na naging nakakainis. Nakaisip si Jingi ng ideya at itinulak niya si Yukito mula sa tulay, na nagpadala sa kanya sa Shadow Realm. Nagulat at nalito si Yukito dahil hindi siya marunong lumangoy. Nagpanik siya dahil masyadong mabigat ang kanyang uniforme sa eskwela para makalangoy. Sa sandaling iyon, kuminang ang kanyang mga mata habang isang kapangyarihan ang bumalat sa kanya at nagsimula siyang umikot sa tubig. Nag-alala siya dahil naalala niya ang isang katulad na pangyayari noong siya ay bata pa. Nakita ito ni Jingi at kinumpirma na siya nga si Yukito. Bumigkas siya ng isang spell na huminto sa pag-ikot ni Yukito habang umaangat sa ibabaw ng tubig. Nagulat si Yukito sa nangyari ngunit bumigkas si Jingi ng isa pang spell na nagdala kay Yukito sa kanyang bag at dinala siya sa Brazil. Nang magising si Yukito, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng Pacific Ocean, nalilito sa kanyang paligid at hinihingi ang paliwanag sa nangyayari. Sinabi sa kanya ni Jingi na bumalik sila sa Ayaka. Nang marinig ni Yukito ang pangalan, napagtanto niyang lumaki rin doon si Jingi at siya ang taong pinadala upang sunduin siya, tulad ng sinabi sa sulat ni Anuo. Gayunpaman, hindi nakilala ni Yukito si Jingi dahil hindi na niya naaalala ito at kung paano sila naging malapit noon. Bago umalis, ipinakilala ni Jingi ang kanyang sarili at ikinwento kay Yukito kung paano sila naging parang magkapatid noong sila ay mga bata pa. Hindi nagtagal, dumating sila sa ikalawang isla ng Ayaka at sinalubong sila ni Anuo at Monako, na nagsabi kay Yukito na sila na ang magiging mga tagapag-alaga niya mula ngayon. Hindi rin nakilala ni Yukito sina Anuo at Monako, ngunit ikinwento nila sa kanya ang tungkol sa kanilang relasyon 10 taon na ang nakalilipas. Nagpasalamat si Yukito sa kanila at sinabing hindi siya masyadong naaalala tungkol sa kanila o sa lugar, ngunit sinabi nila sa kanyang huwag mag-alala dito. Bumalik sila sa bahay ng alkalde, at sa daan, nakakita si Yukito ng isang maliit na nilalang sa tubig na tinatawag na matama na lumulutang sa paligid. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit hindi rin niya masyadong pinansin. Pagdating nila sa bahay, sinabihan si Yukito na ituring ang kanyang sarili na parang nasa sariling bahay. Sinabi ni Jingi sa kanya na maglibot at tingnan kung may maalala siya. Nakita ni Yukito ang isang larawan ng kanyang sarili noong bata pa siya kasama ang kanyang ama, si Jingi, at ang natitirang pamilya. Hindi niya naalala ang kahit sino sa larawan, hindi kahit ang kanyang ama, at nagulat siya na may isang taong nag-photoshop ng kanyang mukha doon. Sinabi sa kanya ng iba kung anong uri ng tao ang kanyang ama at kung ano ang ginawa niya bilang trabaho bilang isang lay master. Napagtanto ni Yukito na mayroon din siyang mga kapangyarihan na hindi niya maipaliwanag at iniisip niya na baka namanan niya ito sa kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Jingi na ang kailangan niya lang gawin ay magpraktis kung paano gamitin ang kapangyarihan na mayroon siya at maiintindihan niya ito. Nang tanungin ni Yukito tungkol sa kanyang ina, sinabi sa kanya na hindi nila ito kilala dahil bigla na lang siyang dinala ng kanyang ama nang walang anumang paliwanag. Hindi ito ang balitang nais marinig ni Yukito, ngunit iyon lang ang alam nila. Humingi si Inoue ng paumanhin dahil sa hirap na dinanas ni Yukito na mag-isa sa lahat ng mga taong iyon, lalo na't mayroon pala siyang tahanan. Nang magtanong si Yukito kung bakit siya pinabalik, inamin ni Inoue na iyon ang nais ng kanyang ama. Iyon ang mga instruksyon na iniwan niya, ngunit hindi nila alam ang mga dahilan sa likod nito. Humingi ng paumanhin si Anuo para dito at nag-alok na bumawi kay Yukito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng lugar na matitirhan. Napagpasyahan ni Yukito na tanggapin ito dahil kahit magulo ang sitwasyon, tapos na ang nangyari. Pumunta siya sa kanyang kwarto at sinundan siya ni Jingi doon dahil nag-aalala ito sa kanya.
Nakadama si Jingi na naging medyo malamig at sarado na si Yukito kumpara noong siya ay bata pa. Tinanong niya kung bakit ganoon, at ikinuwento ni Yukito ang tungkol sa panahong siya ay nasa foster care. Isang araw, pumunta siya sa ilog kasama ang ilang mga bata. Tinawag siya ng isa sa mga bata na ulilang unggoy, na nagpagalit sa kanya. Dahil sa galit, nailabas niya ang kanyang kapangyarihan na nagdulot sa tubig sa ilog na umagos pataas at umatake sa bata. Ang bata ay nagtampisaw sa ere, at ang kakaibang kapangyarihang ito ay ikinatakot ni Yukito. Nagpahinga siya matapos patayuin sa ilalim ng tubig ang bata. Nangyari ito ng paulit-ulit na nagdulot sa kanya upang lumayo sa mga tao. Nakatulong ito upang mapanatili niya ang kanyang emosyon sa pagkontrol at maiwasang makasakit ng iba. Nang matapos siyang magkwento, napansin niyang nanonood si Jingi ng recap ng anime, na nagpagalit sa kanya kaya't lumabas siya ng kwarto upang magpalamig. Sinikap niyang kumalma, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang makihalubilo sa mga tao muli, lalo na't pinilit niyang iwasan ito. Sa sandaling iyon, isang aratama ang lumitaw, at napansin ni Yukito na tila ito ay kumukulo at nasasaktan, isang hindi pangkaraniwang bagay dahil karaniwang mukha silang kaibig-ibig at kaakit-akit. Nahulog ito sa isang malapit na ilog, na nagdulot sa tubig na magpakita ng isang mukha na parang maskara na may pulang ilaw na nagmumula sa mata nito. Sinubukan nitong atakihin si Yukito, ngunit dumating si Jingi at iniligtas si Yukito habang ang nilalang ay tuluyang umunlad ang kanyang katawan. Sinabi ni Jingi kay Yukito na ito ay isang arametama, na isang matama na naaakit sa mga pangunahing tauhan at nagiging tuwali dahil sa negatibong emosyon. Hindi alam ni Yukito kung ano ang gagawin, ngunit sinabi sa kanya ni Jingi na manood lang habang ginagamit niya ang kanyang domain expansion. Ang aratama ay bumuo ng 5 enerhiyang espiritu upang ilunsad sa kanila, ngunit inaktibo ni Jingi ang kanyang kapangyarihan sa pagpapakawalan ng suntok at tinamaan ang nilalang bago pa ito makagawa ng anuman. Ito ay nagdulot sa aratama na magkalas-kalas sa mga patak ng tubig, ngunit hindi ito natalo. Nang mapansin ni Jingi na nabigo siya, nagpa siyang itulak si Yukito sa loob ng tiyan ng tubig ng nilalang upang galitin ito. Labis na nainis si Yukito kaya't biglang naaktibo ang kanyang kapangyarihan at nagdulot ito sa aratama na sumabog. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigo ay nagdulot din sa tubig sa paligid niya na atakihin si Jingi. Sa kabutihang palad, madaling na-neutralize ni Jingi ang atake. Namangha si Yukito kay Jingi ngunit natatakot din siya dahil sa hindi sinasadyang pag-atake niya dito. Sinabi sa kanya ni Jingi na huwag masyadong matakot sa kanyang mga kapangyarihan dahil ang problema ay ang kawalan niya ng kontrol dito. Hindi iniisip ni Yukito na kaya niya ito, ngunit hinikayat siya ni Jingi na subukan at nangako na tutulungan siyang mag-ensayo. Ang aratama ay nalinis at bumalik sa ley energy, sinabi ni Jingi kay Yukito na ipapakita niya sa kanya ang lahat ng alam niya kaya dapat siyang kumalma at subukang hindi laging mag-isa. Nang mag-fist bump si Jingi sa noo ni Yukito, nakakuha si Yukito ng isang alaala mula noong siya ay bata pa, ginagawa rin nila ang parehong bagay. Nagsimula si Yukito ng pagsasanay kasama si Jingi kinabukasan, ngunit hindi niya maintindihan kung paano niya makokontrol ang kanyang kapangyarihan kung ang pagsasanay ay tungkol sa pag-upo at paghawak ng isang hindi nakikitang hamburger. Sinabi sa kanya ni Jingi na makakatulong ito sa kanya ngunit sa ngayon, dapat siyang mag-focus sa pagdamdam ng kanyang ley energy. Naguluhan si Yukito dahil hindi niya maintindihan kung ano itong tinatawag na ley energy. Ipinaliwanag ni Jingi na ito ay isang uri ng mahalagang enerhiya na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang pinakamalaking konsentrasyon ng ley energy sa mundo ay matatagpuan sa ilalim ng kanilang isla. Inihayag ni Jingi na ginagamit ng mga ley masters tulad nila ang enerhiya ng isla upang panatilihing nasa ayos ang mga bagay. Gayunpaman, naiiba ang sariling kapangyarihan ni Yukito mula sa kanya kaya't kailangan ni Yukito ang enerhiya ng isla upang tulungan siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng kahilingan na alagaan ng isang aratama na bigla ang lumitaw. Iniisip ni Jingi na makakatulong ito kay Yukito sa kanyang pagsasanay. Tinulungan niya si Yukito na bumuo ng isang plano para harapin ang aratama. Habang sila'y nagtatago at pinag-uusapan ang plano, narinig sila ng aratama at lumitaw ito sa kanila. Nagsimula itong magpaputok ng mga water projectile sa kanila, ngunit tanging si Jingi lang ang tina-target nito. Hinabol pa ito ng aratama nang subukan niyang tumakas, iniwan si Yukito na nakatayo lang doon, naguguluhan. Sinabi ni Jingi kay Yukito na atakihin ang aratama habang nakatalikod ito sa kanya. Gamit ni Yukito ang isang spell na tumulong sa kanya na tamaan ng halimaw sa likod at mapagod ito ngunit hindi tuluyang matalo. Nang mahina na ang aratama, ginamit ni Jingi ang kanyang pinakamalakas na kakayahan para tapusin ito, na nagdulot sa halimaw na gumuho at iwanan ng isang puddle at ilang lata ng beer na nakolekta nito. Subalit, bumangon muli ang arametome dahil hindi ito tuluyang natalo ni Jingi. Sinubukan niyang utusan ito ngunit hindi ito sumunod at muling inatake si Jingi. Nagtangka siyang tumakas ngunit tinamaan siya nito ng isang water projectile na nagdulot sa kanya na mahulog. Sinubukan niyang kausapin ito ngunit hindi ito nakatulong sa kanya. Humingi siya ng tulong kay Yukito ngunit hindi alam ni Yukito kung ano ang gagawin ngunit sinikap niyang mag-isip ng paraan para makatulong.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Haro at ginamit ang kanyang Virgin Energy para higupin ang Aratama sa isang whirlwind at dalisayan ito. Bumaba siya para pagsabihan si Jingi sa sobrang pag-inom at nais niyang itigil ito ni Jingi ngunit hindi niya balak gawin ito agad. Nagpasalamat si Yukito kay Haro sa pagtulong na iligtas ang kanilang mga buhay. Tumingin si Haro sa kanya at natuwa nang makita siya, itinaas niya ito sa hangin dahil gusto niya ang mga bata. Nagulat si Yukito sa aksyong ito dahil hindi niya naaalala si Haro. Nang sabihin ni Jingi kay Haro na nakakatakot siya kay Yukito, binaba niya ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yukito at sinabi na siya rin ay nag-training sa ilalim ng kanyang ama. Dinala ni Haro si Yukito sa bahay para mag-enjoy sila ng hapunan kasama si Momoko. Ang tatlo sa kanila ay kumain ng paboritong pagkain ni Yukito noong bata pa siya para sa hapunan, mahal niya ang pagluluto ni Momoko. Nais ni Yukito na maalala ang mga pangyayaring iyon ngunit hindi niya magawa. Pinuri niya si Haro sa kung paano niya inasikaso ang Aratama kanina. Sinabi sa kanya ni Haro na ang sining ng Mastery ay tungkol sa pagpapadalisay ng Arametama at sa pagpapanatili ng harmonya ng mga isla. Hindi mga kaalyado ang Matama dahil hindi nila sinasaktan ang mga tao, ngunit hindi rin sila mga kaaway dahil hindi naman nila sinasadya na maging corrupt. Ang gusto lang nila ay makisama, kaya trabaho ng isang lay master na tulungan sila sa abot ng kanyang makakaya. Naintindihan ito ni Yukito. Sa ibang araw, dinala ni Jingi si Yukito sa isa pang isla, ang unang isla na mas maunlad dahil mayroon itong mga music hero, mga magkasintahang nakaupo sa bangko, mga tren na tumatakbo sa kalsada, at mga natirang pagkain. Naglalakbay sila sa pamamagitan ng tren na tumatakbo sa isang riles sa tubig. Nasasabik si Yukito na makita ang tren na ito dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kakaiba. Sinabi sa kanya ni Jingi na ginawa niya rin ang parehong bagay noong bata pa siya ngunit hindi na niya ito naaalala kaya hindi na ito mahalaga. Pagdating nila, pinuntahan nila ang mga pangunahing atraksyon na hindi makita. Habang naglalakad sila sa mga kalye, nagawang iwan ni Jingi si Yukito. Habang patuloy silang naglalakad, nakakita sila ng isang Genin Place player na gumagawa ng kahangahangang pagtatanghal. Nagustuhan ni Yukito ang pagtatanghal at ang lugar dahil hindi pa siya nakakapaglaro ng gacha sa labas noon. Sinubukan niyang sabihin ito kay Jingi ngunit nalaman niyang iniwan na naman siya. Habang hinahanap niya ito, nakita ni Yukito na ang karamihan sa paligid ng payaso ay sumisigaw sa takot. Ang bowl ang ginagamit ng payaso bilang bahagi ng kanyang pagtatanghal ay nagiging isang Aratama. Nakilala ni Yukito ang panganib ng sitwasyon at nagtangkang harapin ang payaso bago pa man makapag-atake ang Aratama. Nadama niyang kailangan niyang asikasuhin ang sitwasyon dahil habang tumatakbo palayo ang mga tao, siya lamang ang natitira na makakagawa nito dahil ito ang kanyang anime at siya ang pangunahing tauhan. Hinarap niya ang halimaw at sinubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan para lumaban. Nang subukan ng Aratama na atakihin siya, ito ay napigilan ng isa pang lalaki na nakasuot ng suit. Ang lalaking ito ay si Eika, na gumamit ng Second Amendment para talunin ang Aratama, na ikinagulat ni Yukito. Sinabi ni Eika sa kanya na mayroon pang ibang Aratama na nakatakas mula sa barrier na naglalayong pigilan sila. Sa kabila nito, masaya si Eika na makita si Yukito pagkatapos ng mahabang panahon. Isinama niya si Yukito habang pinag-uusapan nila ang nakaraan at ipinakilala ang sarili bilang isa sa mga dating estudyante ng ama ni Yukiko. Binanggit niya kung gaano kaiba si Yukito sa kanyang ama, na siyang sinasabi ng lahat mula nang siya ay bumalik. Nagtaka si Yukito kung paano inaalagaan ng isang lay master ang Aratama gamit ang isang pistola. Ipinaliwanag ni Eika na ito ay ayon sa intensyon ng mga ninuno, na ikinagulat ni Yukito dahil may ibang paraan pala sa paggawa ng trabaho. Sa puntong ito, inimbitahan siya ni Eika sa loob ng isang gusali kung saan mayroon siyang negosyo, isang lounge. Pagpasok nila, binati sila ni Jingi mula sa likod ng counter. Nainis si Yukito nang makita siya dahil iniwan siya sa gitna ng kalye. Pagkaupo nila ni Yukito, nagsimula si Yukito na magtanong kay Eika. Nang makita niya si Haro na purify ang Aratama, tila masaya ito, na siyang layunin ng mga lay masters. Ngunit nang makita niya si Eika, tila magaspang at agresibo ito. Inihayag ni Eika na hindi niya pinadalisay ang Aratama. Sa halip, pinuksa niya ito, ipinaliwanag niya na ang proseso ng pagdalisay ay tumutulong sa Aratama na maging bahagi muli ng enerhiya, ngunit hindi niya ito ginagawa dahil siya ay edgy at cool, kaya tuluyan niyang tinatanggal ang mga ito dahil nakakasakit sila ng mga tao. Hindi alam ng mga turista ang mga pangyayaring ito sa mga isla. Ang mga Aratama ay sinasamantala ang kawalang kaalaman ng mga tao at sinasaktan sila, na labis na ikinagalit ni Eika. Mas gusto niyang tuluyan na lang silang alisin kaysa bigyan pa ng pagkakataon na makabalik muli. Hindi sumasang-ayon si Yukito sa pamamaraang ito dahil sa paraan ng pagdalisay ni Haro gamit ang kanyang femboy powers, na epektibo, ngunit hindi masyadong inaalala ni Eika ang Aratama kumpara sa mga tao. Mas gusto niyang iligtas ang mga tao at tapusin ang mga halimaw nang hindi na sila nagkakaroon ng pagkakataong bumalik pa. Iniisip ni Eika na masyadong nakatuon si Haro sa mga turo ni Makoto at sa pagdalisay ng Aratama, samantalang siya mismo ay mas gusto lang talagang barilin ang mga ito. Tumanggi si Yukito na tanggapin ang paraan ng paggawa ni Eika.
Sinabi sa kanya ni Eika na hindi niya kailangang tanggapin ito, at hindi ito magbabago sa kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho. Dumating si Ibara, estudyante ni Eika, para sabihin kay Eika na natagpuan nila ang pangunahing katawan ng Aratama mula kanina. Nagtaka si Yukito kung ano ang ibig sabihin nito dahil naroon siya nang barilin ito ni Eika. Ipinaliwanag ni Eika na ang Aratama na iyon ay wala ang mata tulad ng mga nakita niya dati. Ibig sabihin, ang totoong katawan nito ay nasa ibang lugar at ito ay nagsasagawa lang ng pagmamanman sa lugar. Sinabi niya kay Jingi na dalhin si Yukito at umuwi na, at sinabi kay Yukito na laging malugod siyang bumalik sa lounge. Umalis siya kasama si Ibara, naglakad pabalik sina Jingi at Yukito papunta sa tren pauwi. Tinanong ni Yukito si Jingi kung anong klaseng kumpanya ang pinagtatrabahuhan ni Eika, at sinagot siya ni Jingi na ito ay isang kumpanyang nagbabaril muna bago magtanong. Tinanong ni Yukito kung ano ang palagay ni Jingi tungkol dito, lalo na sa kanilang paraan ng pagharap sa mga insidenteng ito. Sa palagay ni Jingi, mabuti ang ginagawa nila, ngunit hindi yun ang nais marinig ni Yukito. Ipinaliwanag ni Jingi na dahil sa pagdami ng turismo sa mga isla, maraming Aratama ang lumitaw dahil sa enerhiyang daladala ng mga turista mula sa labas. Bagamat hindi ito ang kanilang intensyon, nagiging sanhi ang mga turista ng pagkakagulo sa harmonyang enerhiya ng mga isla. Sa huli, nasasaktan sila ng mga Aratama at kumikilos si Eika ayon sa pangangailangan. Gaano man natin naisin na palaging gawin ang tama, hindi maaring sukatin ang mga Aratama at matama batay sa pamantayang pantao. Minsan, masasaktan ka sa pagtatangka mong harapin sila at hindi sila makikisimpatya sa iyo tulad ng gagawin ng isang tao. Tinanong ni Yukito kung ano ang palagay ni Haro sa mga pamamaraan ni Eika. Sumagot si Jingi na hindi ito gaanong pinapahalagahan ni Haro at nagbabala siya na huwag banggitin ang isa sa kanila sa kabilang partido dahil sa kanilang kasaysayan. Nagtataka si Yukito kung bakit, dahil inakala niyang pareho silang estudyante ng kanyang ama at magkapatid sa layunin. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang impormasyon si Jingi. Iniwan niya si Yukito dahil nakalimutan niya ang kanyang allowance sa lugar ni Eika. Sinabi niya kay Yukito na umuwi muna habang siya ay bumabalik kay Eika. Umalis si Yukito dahil dati na siyang iniwan ni Jingi. Hindi na ito bago para sa kanya, habang naglalakad siya at nag-iisip kung paano niya nakikita ang sarili niya sa mga Aratama, biglang umuga ang lupa at may narinig siyang malakas na ungol. Nagsimulang lumitaw ang mga tao para lumikha ng eksena ng pagpanik. Tumakbo si Yukito patungo sa direksyon nito upang alamin kung ano ang nangyayari. Nakatagpo siya ng isa sa mga miyembro ng kumpanya ni Eika, si Makita, at inihayag sa kanya na siya rin ay isang lay master para makadaan. Hinarap niya ang Aratama doon at naisip kung paano sinabi sa kanya ni Eika na hindi mag-aatubili ang Aratama na saktan ang mga tao. Iniisip ni Yukito kung paano niya ito maaaring padalisayin. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mag-cast ng isang purifying spell. Sa kasamaang palad, ang spell niya ay hindi sapat na malakas at ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi gumagana sa mga motorsiklo sa oras na iyon. Gamit ng security team ni aka ang American Firepower laban sa halimaw at dumating si Jingi para iligtas si Yukito sa tamang oras. Patuloy na pinaputukan ng team ang halimaw ngunit ang Arametama ay nananatiling hindi apektado. Nagtataka si Jingi kung ano ang plano ni Eika kung hindi nila mapabagsak ang Aratama bago maubos ang bala ng team. Dumating si Haka at naghahanda na harapin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kamay para magpalabas ng Chidori na may madilim na aura sa paligid nito. Pagkatapos bumigkas ng spell, siya ay nagsimulang magbago at umuungol na tila nasasaktan. Nagbago ang kanyang braso sa braso ng Aratama na may mata sa gitna ng kanyang kamay. Nang atakihin siya ng Aratama, madali niya itong sinampal palayo gamit ang kanyang nagbagong kamay. Ipinaliwanag ni Jingi kay Yukito na ang ginagawa ni Eika ay pagsipsip ng enerhiya ng Aratama at ginagawa itong sarili niya. Bumangon ang nilalang at muling hinarap si Eika, sinugod siya nito ngunit pinutol ito ni Eika bago pa man ito makagawa ng anuman. Pagkatapos ay pinisil niya ang isang lemon sa mga halimaw na itim at puti para magmukhang cool. Sumumpa si Eika na siya ay magiging mas malakas kaysa sa kanyang yumaong master at mas malakas pa sa dragon. Kinuha niya ang mata na naputol niya mula sa Aratama at piniga ang katas nito sa kanyang bibig, kinokonsumo ito na nagbalik sa kanya sa normal at nagpakalma sa kanya. Hindi alam ni Yukito kung ano ang iisipin sa nakita at hindi rin alam ni Jingi kung ano ang sasabihin sa kanya. Mamaya, habang sinusundan nila si Eika, napagtanto ni Yukito ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa naganap na away noong nakaraang araw. Kinabukasan, dinala siya ni Jingi kay Yukito patungo sa ikatlong isla, kung saan naninirahan at nagtetrain si Haro at kanyang mga estudyante. Mas tahimik at hindi gaanong maunlad ang islang ito, na mayroon lamang kagubatan at mga shrine. Hindi ito nagugustuhan ni Jingi dahil walang wifi o mga babae sa isla, at bumibisita lamang siya kapag may mga festival. Nagpunta lamang siya ngayon dahil nagmakaawa sa kanya si Yukito. Umaasa si Yukito na makilala si Haro at maging kaibigan ang kanyang mga estudyante. Sinalubong sila ng mga estudyanteng sina Chatro at Yako, na hindi masyadong gusto ni Jingi at gayon din naman, hindi rin siya gusto dahil sa kanyang ugali. Inakay nila si Jingi at Yukito papunta sa isang shrine na itinayo para sa mga dragon sa ika-4 na isla.
Nang magtanong pa si Yukito, ikinuwento nila kung saan nakatira ang mga dragon at ipinakita ang isla na makikita mula doon. Dahil sa pagwawala ng mga dragon noon, itinayo ang shrine para pakalmayan sila. Ikinuwento nila kay Yukito ang kamakailang kasaysayan ng mga dragon at kung paano ito naging dahilan ng kamatayan ng kanyang ama. Naalala ni Yukito na nabanggit din ni Eika ang tungkol sa pagiging mas malakas pa sa isang dragon. Ngayon, nalaman niya na ang Fire Dragon ang tinutukoy nito. Nagkaroon siya ng isang alaala kung saan inakala niyang nakatagpo na siya ng isang dragon dati, ngunit wala siyang nakita kundi tubig sa kanyang alaala. Bigla siyang nagbalik sa realidad nang istorbohin ni Jingi ang mga estudyante para uminom kasama siya. Habang sapilitang hinahatak sila ni Jingi para uminom, dumating si Haro at binati si Yukito sa shrine, dinala siya sa archive sa loob. Inalok siya ni Haro ng fenil para pakalmayan at tinanong kung bakit siya dumalaw. Ikinuwento ni Yukito ang tungkol sa pagpunta niya sa unang isla at ang pagkikita nila ni Eika. Bagamat ayaw marinig ni Haro ang tungkol kay Eika, hinayaan niyang ipagpatuloy ni Yukito ang kanyang kwento. Sinabi ni Yukito sa kanya na nakita niya si Eika na nag-eehersisyo at si Aram tama na may hawak na pistola, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gamitin ang pamamarang ito at humingi ng opinyon ni Haro. Hindi nagbigay ng komento si Haro tungkol kay Eika, tinanong niya si Yukito kung alam niya ang tungkol sa ley energy, at sinabi ni Yukito na oo, ngunit ang alam lang niya ay kung ano ang sinabi sa kanya ni Jingi. Tinanong siya kung alam niya kung paano ginagamit ng mga lay masters ang kanilang kapangyarihan, at kinumpirma ni Yukito na nasabihan siya. Ipinakita sa kanya ni Haro ang 3 isla sa labas at sinabi sa kanya tungkol sa malakas na agos ng 5G energy na mayroon sila, na dapat maramdaman din ni Yukito. Sinabi niya sa kanya na ipikit ang mga mata at mag-focus habang ikinukwento kung paano gumagana ang lay energy at kung ano ang ginagawa ng mga lay master dito. Sinabi niya kay Yukito na laliman ang pagtingin sa kanyang kamalayan at hanapin ang pangunahing agos ng enerhiyang ito kung saan kumukuha ng kapangyarihan ang mga lay masters. Habang ginagawa ito ni Yukito, pinigilan siya ni Haro bago pa siya makapunta ng mas malalim. Na-excite si Yukito sa karanasang ito ngunit sinabi sa kanya ni Haro na mag-ingat siya sa paggawa nito dahil maaari itong maging mapanganib. Lumitaw sa kanila ang isang matama at tinuruan ni Haro si Yukito na ang mga matama ay gawa sa parehong lay energy at hindi nakakasama ngunit maaaring maging aratama kung ang lugar ay magiging marumi. Inulit niya na ang trabaho ng mga lay masters ay linisin ang mga nilalang na ito at ibalik sila sa pangunahing agos. Sinabi ni Yukito bilang tugon na sinanay ni Eika ang sarili niya sa harap ng aratama upang maging mas malakas, ngunit alam na ito ni Haro. Sinabi niya kay Yukito na sa ganitong paraan, nadudumihan din ni Eika ang kanyang sarili, nagiging aratama rin siya. Nagtataka si Yukito kung bakit ginagawa ni Eika ang kakilakilabot na bagay na ito para lamang sa kapangyarihan. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na tinuturuan ni Jingi si Yukito kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Mukhang alam ni Yukito kung paano humugot ng enerhiya ngunit hindi kung paano ito kontrolin. Sa kanyang pagsasanay, sinusubukan niyang kumilos na parang siya si Go at biglang natamba, ito pala ay isang lindol na yumanig sa 4 na isla. Sinabi sa kanya ni Jingi na hindi siya dapat matakot sa isang simpleng lindol at mawalan ng focus ng ganun na lang, kailangan pa niyang mag-ensayo ng higit. Kinabukasan, nangyari ang isa pang lindol na nagudyok kay Jingi na imbitahan si Yukito sa libingan ng kanyang yumaong master. Pagdating nila sa libingan, umupo si Jingi at uminom ng kaunting alak. Hindi naiintindihan ni Yukito kung bakit kailangan nilang magbigay-pugay sa kanyang ama dahil lang sa lindol. Noon dumating ang 3 matatanda upang magbigay rin ng respeto. Inihayag nila na dahil sa mga lindol noong nakaraang araw at ng umagang iyon, marahil ay masama ang loob ng Fire Dragon. Hiniling nila kay Jingi na magbigay-pugay kay Makoto upang protektahan niya ang mga isla. Nagpalitan sila ng kaunting biruan dito at doon hanggang sa tanungin ni Yukito kung ano ang ginawa ng kanyang ama para protektahan ang mga isla 10 taon na ang nakalipas. Hiniling ng mga matatanda kay Jingi na sabihin sa kanya ang lahat. Sinimulan ni Jingi sa pagturo sa 2 dragon na naninirahan sa ika-4 na isla at ipinaliwanag ang kanilang kasaysayan at ang mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas, nang ang Fire Dragon ay nagwala at muntik nang ilubog ang mga isla sa karagatan. Ngunit hindi ito nangyari dahil si Makoto ay umupo sa lupa ng 10 taon kapalit ng kanyang buhay. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at nagbigay-pugay si Yukito sa kanyang yumaong ama na hindi pa rin niya naaalala. Isang saglit lang, nakita nila si Ibara na umaalis sa lugar at inanyayahan ni Jingi para sa isang inuman, ngunit binaliwala niya sila. Dinala ni Jingi si Yukito upang magbigay-pugay sa mga libingan ng kanyang mga magulang. Nakita ni Yukito ang mga susi ni Ibara na aksidenteng naiwan doon at hiniling kay Jingi na samahan siya sa unang isla upang ibalik ang mga ito. Humingi ng paumanhin si Yukito sa paghila kay Jingi sa unang isla. Hindi niya inaasahan na magkasundo sila ng estudyante ni Eika, ngunit alam niyang kailangan nito ang kanyang mga susi. Si Jingi ay hindi iniisip na malaking bagay ito dahil nagustuhan niya ang unang isla na kanilang pinuntahan sa lugar ni Eika at natagpuan nilang paalis na ito. Sinabi nila sa kanya ang kanilang dahilan kung bakit sila naroon at sinabi niyang kausapin si Makita bago siya umalis. Pinayuhan niya si Yukito na mag-ingat sa pag-uwi dahil maaaring magkaroon ng gulo.
Nagtaka si Yukito kung ano ang ibig sabihin ni Eika ngunit hindi siya nakakuha ng sagot. Pagkatapos, naupo sila at nakipag-usap kay Makita, humingi ng paumanhin si Yukito sa kanilang inasal sa sementeryo dahil baka ito ay nakasama ng loob kay Ibara. Sinabi ni Makita na huwag itong alalahanin dahil ang mga tao sa Ayaka ay tumetawa at nagkakasiyahan sa sementeryo bilang paraan ng pagpapakita ng respeto, bagamat ito ay nakadepende sa kung paano namatay ang tao, na maaaring magdulot ng kalungkutan sa iba katulad ni Ibara. Nagtanong si Yukito kung paano namatay ang mga magulang ni Ibar, at ikinuwento ni Makito sa kanya ang nangyari. Ilang taon na ang nakalipas, isang apoy na aratama ang lumitaw at inatake ang kanilang bahay, sinunog ito hanggang sa ito ay mag-abo. Nakialam si Eika ngunit huli na para sa mga magulang ni Ayar. Ipinaliwanag niya na ito ay isang pangyayaring canon ngunit mahirap tanggapin para sa ilan at inilalabas nila ang kanilang galit sa mga aratama sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga ito. Nagreklamo si Jingi na masyadong naging madilim ang usapan at humingi ng paumanhin si Eika. Hiniling ni Yukito kay Eika na ibigay kay Ibara ang kanyang susi ngunit naisip ni Makita na dapat si Yukito mismo ang mag-abot nito. Tinawag niya si Ibara para lumabas at makipagkita kay Yukito. Pareho silang medyo nahihiya sa una ngunit sa huli ay iniabot din ni Yukito ang susi kay Ibara at nagpasalamat ito sa kanya. Bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang usapan, muling nayanig ang lupa. Inakala ni Makita na isa na namang lindol ito, ngunit itinama siya ni Jingi sa pagsabing ito ay isang apoy na aratama. Ito ang nagtulak kay Ibara na magmadaling umalis, sinabi ni Makita kina Jingi at Yukito, na naguguluhan, na kumikilos ng padalos-dalos si Ibara kapag mayroong apoy o aratama sa paligid. Nagdesisyon si Jingi na dapat nilang pigilan si Ibara habang ipinapalim ni Makita ang sitwasyon kay Eika. Habang nakikipag-usap si Eika kay Anuo tungkol sa kamakailang insidente ng aratama at kung paano sila dapat maghanda para sa posibleng paglikas, natanggap niya ang tawag na nag-i-inform sa kanya tungkol sa paglitaw ng apoy na aratama. Tumakbo sina Jingi at Yukito patungo sa mga pagsabog na dulot ng aratama. Sa daan, nakasalubong nila ang isang babae na sumisinghot ng crack habang nagve-vape. Tinulungan siya ni Jingi at sinabi kay Yukito na ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Ibara. Naabutan ni Ibara ang aratama na umaatake sa dalawang sibilyan, ipinagtanggol niya ang mga ito at naghanda na harapin mag-isa ang nilalang. Ang mga alaala ng kamatayan ng kanyang ama ay bumahas sa kanyang isip, na nagtulak sa kanya na mangako na hindi na siya tatakbo pa. Sinugod niya ang nilalang at sinubukang atakihin ito ngunit madali siyang naharang nito. Inilunsad ng nilalang ang isang atake ng apoy sa kanya ngunit dumating si Yukito sa tamang oras para harangin ito, na nagpapaalala kay Ibara kung paano siya ipinagtanggol ni Eika sa parehong paraan noon. Hindi tumitigil ang aratama sa pagpapakawalan ng apoy sa kanila ngunit patuloy na pinananatili ni Yukito ang kanyang nilikhang barrier gamit ang tubig. Gumamit siya ng isang spell para atakihin ang halimaw at bagamat epektibo ito, hindi ito sapat para tuluyang mapabagsak ang nilalang. Hiniling ni Yukito kay Ibara na tumakas habang dumating si Nacho at Yako upang sumama sa kanila. Inatake sila ng aratama ng isa pang bugso ng apoy na bahagyang naharang ng kalasag ni Yukito. Sinabi ni Yukito sa iba na tumakas na dahil masyadong malakas ang aratama para sa kanila upang maharap. Tumanggi si Ibara na gawin iyon dahil kung sila ay tatakbo, hahabulin sila ng aratama. Maaari itong magdulot ng panganib sa mga tao sa isla kung sakaling madamay sila sa labanan. Sinabi niya sa kanila na kaya niyang hawakan ito mag-isa at hinarap niya ang nilalang ng mag-isa. Nagawa niyang makapagpalabas ng isang suntok sa nilalang gamit ang kanyang kapangyarihan ng kidlat at hiniling niya kay Yukito na tulungan siyang suportahan ito. Lumikha si Yukito ng mas malaking barrier upang hugasan ang aratama sa tubig at patayin ang apoy nito. Gumana ito sa simula ngunit nakatayo pa rin ang nilalang. Kailangan nilang ulitin ito, nag-alala si Yukito na baka hindi nila ito magapi, ngunit bilang lay masters, trabaho nila ito. Hiningi niya ang tulong ni Chatro at Yako, at sabay-sabay nilang binomba ang nilalang ng sunod-sunod na atake. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para mapabagsak ang aratama. Kailangan nilang ulit-ulitin ito, gamit ang hangin, tubig, at kidlat upang malampasan ito hanggang sa matagumpay nila itong mapurify. Ipinagdiwang nila ang kanilang panalo ngunit panandalian lamang ito nang lumapit ang tatlong bato ng apoy mula sa ika-4 na isla at bumagsak sa tabi nila. Mabilis na nag-transform ang mga bato sa aratama na agad silang inatake ng apoy. Buti na lang at mabilis kumilos si Yukito at bumuo ng barrier na tubig sa paligid nila upang protektahan ang sarili. Ngunit agad siyang napagod at nawala ang barrier, nagdesisyon si Ibara na siya ang maging decoy habang tumakas ang iba dahil wala ng ibang paraan. Ngunit bago pa sila makatakbo, lumikha ang isang aratama ng barrier ng apoy sa paligid nila, hinaharangan ng anumang daan ng pagtakas at pinilit silang lumaban. Alam ni Yukito na masyadong malakas ang aratama ngunit gusto niyang protektahan ang lahat at nangako na hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang tumindi ang kanyang kapangyarihan, ngunit natigil ito nang lumitaw si Haro at inasikaso ang aratama na kasalukuyang umaatake sa kanila. Lumitaw din si AA at inasikaso ang isa pa, at magkasama nilang hinarap ang pangatlo ngunit hindi ito tuluyang naalis.
Habang tinitingnan nila ang kanilang mga estudyante, muling bumangon ang pangatlong aratama, na nagdulot ng kaunting kasiyahan kay AA. Nagtungo siya upang kunin ang mata ng aratama na kanyang panyana upang subukang kainin ito, ngunit agad itong pinurify ni Haro, na ikinagalit ni Eika. Tinanong siya ni Haro kung ano ang iisipin ni Makoto kung nakita niyang gumagamit siya ng itim na mahika. Pagod na si Eika sa tanong na ito dahil namatay si Makoto bilang resulta ng kanilang kahinaan. Nais niyang maghiganti para dito at ayaw niyang hadlangan siya ni Haro. Habang nagtatalo sila, inihahanda ng pangatlong aratama ang paglulunsad ng atake sa kanila. Bago ito magawa, ginamit ni Haro ang kanyang kapangyarihan sa hangin upang sirain ang ilang bahagi nito, at binaril ito ni Eika sa mata. Nang mahulog ang mata, tumakbo si Eika upang kunin ito, ngunit nang makita ito ni Haro, tinulak niya si Eika palayo gamit ang hangin, na lalo pang ikinagalit ni Eika dahil ayaw niyang hadlangan siya ni Haro. Ginamit niya ang kanyang itim na mahika at nag-transform ang kanyang braso. Ginamit niya ito upang harangin ang lahat ng atake ni Haro. Dumating si Jingi at pinurify ang mata habang hindi nakatingin ang dalawang master, na maaaring magdulot ng galit kay Aamor. Ipinahayag ni Jingi ang kanyang pagkadismaya sa kanila dahil nag-aaway sila sa harap ng kanilang mga estudyante, at hindi ito magugustuhan ni Makoto. Napagtanto ng dalawang guro ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanilang mga estudyante. Sinabi ni Haro kay Eika na hindi magugustuhan ni Makoto ang paggamit niya ng itim na mahika, ngunit hindi na mahalaga kay Eika ang iniisip ng isang patay na tao. Sa gabi, hinatid ni Ibara sina Yukito, Jingi, at mga estudyante ni Haro sa istasyon ng tren. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari ng araw at humanga sila sa isa't isa. Nagpasalamat si Yukito kay Ibara sa pagtutulungan nila upang talunin ang halimaw at umaasa siyang magtutulungan silang muli. Nang purihin niya si Ibara sa kanyang katapangan, hiniling ni Ibara ang kanyang numero upang manatili silang magkaugnay. Nais din ni Nachito at Yako na manatiling magkaugnay kay Ibara, ngunit dahil sa mga isyu sa pagitan ng kanilang mga guro, nagpasya silang mas mabuting manatiling magkahiwalay. Napagpasyahan nilang manatiling magkahiwalay ngunit patuloy pa rin nilang kakausapin si Yukito at makikipagkaibigan sa kanya sa labas ng trabaho. Sa huli, ang apat na estudyante ay nananatiling magkaugnay sa isa't isa, hindi pinapansin ang alitan sa pagitan ng kanilang mga guro. Nang makauwi si Yukito ng gabing iyon, tinanong niya si Momoko tungkol sa nangyari sa pagitan ni Eika at Haro. Ikinuwento niya ang lahat ng alam niya, sinabi niya na hindi idinetalye ni Haro ang tungkol sa kanyang away kay Eika, ngunit sinabi niya na mula ng araw na natagpuan nilang walang buhay si Makoto, hindi na naging pareho si Eika. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamumuhay sa mga isla at muling pinag-isipan ang kanyang hinaharap bilang isang lay master. Ito ay nagdulot ng maraming pagtatalo sa kanila ni Haro hanggang sa punto na nagpasya si Eika na umalis na lang. Nagtangka siyang bumalik pagkalipas ng ilang taon ngunit hindi na naging pareho ang relasyon nila ni Haro dahil nagpasya rin siyang itigil ang pagtuturo ng kanilang master. Kinabukasan, natutulog si Yukito sa porch habang si Jingi ay nasa loob at umiinom. Nanaginip siya ng pangarap na madalas niyang makita noong siya ay nasa mainland pa. Matagal na panahon na mula nang huli niya itong mapanaginipan. Sa panaginip, sa halip na magpalutang-lutang sa tubig gaya ng dati, lumingon siya sa ibaba, sa malalim, at nakita niya ang isang pulang ilaw na kumikislap. Nang tingnan niya ito ng mabuti, nakita niya ang pangunahing agos ng enerhiya ng lay na mabilis na sinakop ng bigla ang pulang ilaw. Ang ilaw ay naging mata ng isang aratama na sinusubukang abutin siya. Ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na parang nalulunod siya at nagsimula siyang magpumiglas, na siyang nagpagising sa kanya. Tinanong siya ni Jingi kung ano ito, at sinabi niyang isa lang itong kakaibang panaginip. Napansin ni Jingi na ang mga mata ni Yukito ay kumikinang ng maliwanag na asol ngunit hindi niya ito tinanong tungkol dito sa sandaling iyon. Pagkatapos, nakatanggap si Yukito ng mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan na inaanyayahan siya sa festival sa ikatlong isla. Labis siyang natuwa sa imbitasyong ito dahil ito ang unang beses niya at matapos ang mahabang panahon ng pagiging mag-isa, masaya siyang sa wakas ay may mga kaibigan na siyang makakasama sa festival. Si Jingi, na sumilip sa kanyang mga mensahe sa ibabaw ng kanyang balikat, ay nagbigay sa kanya ng isang maskara na pag-aari ni Makoto. Kaugalian na magsuot ng maskara sa festival kaya't ito ay babagay sa kanya ng maayos. Dumating na ang gabi ng pista at dinala ni Jingi si Yukito roon. Humanga si Yukito sa tanawin, sa dami ng tao, at sa lahat ng bagay doon. Mamaya, habang nasisiyahan pa rin ang lahat sa pista, sumabog ang bulkan sa ika-40 dahil nagising na naman ang dragon ng apoy. Nakita ng mga tao sa pista na malapit nang maganap ang isang sakuna at nagsimulang magpanik. Naalala nila ang nangyari 10 taon na ang nakalipas nang magsimula ang mga pangyayaring ito. Pinakalma sila ni Ino para makapaghanda sila sa paglikas sa mga pulo bago tuluyang masunog ang lahat dahil sa bulkan. Nag-aalala, tinanong ni Yukito si Jingi kung ano ang dapat nilang gawin. Tumawa si Jingi at tinanong si Yukito kung ano ang palagay niya sa mga pulo. Hindi maintindihan ni Yukito kung paano nakakatawa si Jingi sa panahong ito at nagtatanong ng walang kwentang mga katanungan.
Sinabi niya na gusto niya ang mga pulo, sinabi ni Jingi na gusto rin niya ang mga pulo at gumamit ng isang spell para sa teleportasyon, umalis nang walang babala, iniwan si Yukito na natulala at hindi alam ang gagawin. Kinabukasan, habang naglilikas ang mga taga-pulo, dumating si Haro kasama ang kanyang mga estudyante para kausapin si Yukito. Sinabi niya kay Yukito ang nangyayari na, ang nangyari 10 taon na ang nakalipas, at kung bakit ito nangyayari muli. Sinabi niya na 5 taong na ang nakalipas, nang hami na ang kapangyarihan ng dragon ng tubig, si Makoto ang nag-ayos ng bagay. Nagsagawa siya ng isang ritual para ibalik ang kapangyarihan ng dragon ng tubig para mabalanse ang enerhiya. Sa proseso, inalis niya ang dragon mula sa ley energy at binago ang malawak nitong agos ng buhay sa isang mas maliit na maaaring palakihin. Makakatulong ito para maibalik ng dragon ang dati nitong kapangyarihan at bumalik sa ley energy kapag handa na. Si Yukito ang dragon na iyon, ipinaliwanag ito sa pamamagitan ng kanyang hindi kapani-paniwalang talento sa pagmamay-ari ng ley at sa kanyang kapangyarihan kahit na isang baguhan pa lamang siya. Nagtatagpo rin ito sa timeline, bagamat si Haro ay may hinala lamang at hindi sigurado, nais niyang makumpirma ito kaya't hiniling niya kay Yukito na ilapat ang kanyang kamay laban sa kanya upang suriin. Ginamit ni Haro ang isang spell na nagkumpirma ng kanyang hinala, si Yukito ay ang dragon ng tubig na ginawang anak ni Makoto. Ngunit dahil si Yukito ay isang tao, kailangan niyang sumailalim sa matinding pagsasanay sa mahabang panahon upang ma-access ang kanyang buong kapangyarihan at magdala ng kapayapaan sa mga isla. Isa pang opsyon ay ang magsagawa ng bagong ritual para palayain siya pabalik sa ley energy. Hinimok ni Haro si Yukito na mag-ensayo ng mabuti at maging isang malusog na tao para balang araw ay maging tunay niyang sarili. Hiniling niya sa kanyang mga estudyante na umalis kasama si Momoko at lumikas. Plano niyang pumunta sa ika-40 para gawin ang ginawa ni Makoto noon. Sinabi niya sa mga estudyanteng nais sumama sa kanya na maghanap kay Jingi para sa kanilang mga susunod na pag-aaral dahil sila ay pamilya kahit hindi sila magkasundo. Pagkatapos ay umalis siya pagdating sa ika-40, sinimulan niyang itayo ang barrier spell ngunit naantala siya ng pagdating ni Eika. Nagsimula silang magtalo kung sino ang mag-aalay ng sarili para ang isa ay maalagaan ang mga estudyante. Nagbigay ito ng sapat na oras para lumitaw ang dragon sa harapan nila. Hindi nag-aksaya ng oras si Eika, binago niya ang kanyang kamay sa Aratama hand at inatake ang dragon. Subalit, mas malakas sa kanya ang dragon, naiinis si Haro dahil sa pagiging pabigla-bigla ni Eika at kailangan niyang suportahan ito, ngunit kahit siya ay hindi sapat. Sinugod nila ang dragon na hindi tumitigil sa pag-atake. Nagtalo pa rin sila ni Ka ngunit nang dumating na ang oras, nagpa siya silang magtulungan para sabay na atakihin ang dragon. Tumama ang kanilang atake ngunit hindi pa rin ito sapat para makapinsala. Naiwan lamang silang hingal, gumanti ang dragon at tinamaan si Ka. Lumapit si Haro para suriin siya at subukang iligtas mula roon ngunit hindi sila tinantanan ng dragon. Inatake sila muli, sa kabutihang palad, dumating si Yukito at ang iba pa sa tamang oras para protektahan sila mula sa atake. Hindi natuwa ang mga master nang makita ang mga bata doon dahil sa panganib, ngunit pinabayaan na lang nila ito at ginamit ang kanilang tulong. Nagtulungan silang lahat at naglunsad ng sunod-sunod na atake habang hinaharangan ang mga atake ng dragon. Malayo pa ang katapusan dahil hindi tila humihina ang dragon. Patuloy silang nagsikap ngunit naging nakakapagod ito. Ginamit ni Haro ang isa sa mga spell ng kanyang master para ikadina ang dragon at itulak ito pababa sa bulkan. Nagawang kumawala ng dragon mula sa mga kadena at lumabas muli. Nagpa siya si Ika na gamitin ang kanyang black magic para mag-transform sa isang Aratama at kasama ang tulong ni Haro, inatake nila ang dragon mula Aratama sa Aratama. Sa kasamaang palad, masyado pa ring malakas ang dragon at hindi ito naapektuhan. Nang magsimulang mapagod ang grupo sa laban, dumating si Jingi para tumulong sa sitwasyon. Panahon na para isagawa niya ang ritual na pinaghandaan niya sa buong buhay niya. Tinanong ni Yukito kay Jingi kung saan siya nagpunta at sumagot si Jingi na sinisikap pa rin niyang magpasya. Tinanong ni Jingi si Yukito kung nais niyang ibalik ang kanyang kapangyarihan bilang water dragon, at inamin ni Yukito na gusto niya. Inamin din ni Jingi na nais niyang protektahan ang kanyang isla at ang mga tao roon. Inihayag niya na alam niya ang spell upang isagawa ang ritual na kailangan para tulungan si Yukito na bumalik sa kanyang anyong dragon. Ngayon na ang oras para gawin niya ang matagal na niyang inaasam. Nang magsimulang gumalaw muli ang Fire Dragon, inanunsyo ni Jingi sa lahat na isasagawa niya ang kanyang huling gawa bilang isang lay master. Ito ay dahil ang ritual ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan, bagamat hindi niya ito sinabi. Mabilis niyang binigkas ang isang spell upang ilipat ang kanyang sarili at si Yukito sa realm ng lay energy. Naguluhan si Yukito nang mapunta roon, kaya ipinaliwanag ni Jingi na kailangan niyang gumanap bilang isang conduit na nag-uugnay sa kaluluwa ng Water Dragon sa lay energy dahil ang kanyang water energy ay malakas at lubos na tugma kay Yukito, gagana ito. Inisip ni Yukito na hindi sigurado si Jingi dahil sa totoo lang, natatakot si Jingi na mawala ang kanyang buhay ngunit nais pa rin niyang protektahan ang kanyang tahanan. Hiniling niya kay Yukito na tumalon pababa ngunit tumanggi si Yukito dahil mukhang mapanganib ito. Sinabi ni Jingi sa kanya na huwag mag-alala dahil kasama rin niya ito.
Nagtanong si Yukito tungkol sa pagiging conduit ni Jingi, at ipinaliwanag ni Jingi na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para dito. Ayaw na ayaw ito ni Yukito ngunit hindi binigyan ni Jingi ng pagkakataon si Yukito na umatras. Hinawakan niya si Yukito sa kamay at tumalon sila sa enerhiya. Lumapag sila sa tubig kung saan natutulog ang Water Dragon, at nakakonekta si Yukito dito, na nagbalik ng kanyang mga kapangyarihan at alaala. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya, hinayla siya ni Jingi palabas ng agos bago tuluyang nawala. Sa totoong mundo, bumagsak sa lupa ang katawan ni Jingi at nagising si Yukito. Agad na lumikha si Yukito ng napakaraming tubig na pumuno sa natuyong lawa habang lumalayo ang iba at nanonood mula sa gilid. Pagkatapos, nag-transform si Yukito sa Water Dragon upang harapin ang Fire Dragon. Ginamit ng Water Dragon ang kanyang mga kapangyarihan upang atakihin ang Fire Dragon at nagkaroon ng labanan. Ngunit hindi lamang para sa tagumpay ang labanan kundi para sa harmony. Nililikha ng dalawang dragon ang conflict upang makalikha ng harmony. Ang mga nanonood ay nag-aalala para kay Yukito, umaasa silang makakasundo niya ang Fire Dragon at maibalik ang kapayapaan ngunit hindi sila sigurado kung babalik ba siya sa kanila bilang isang tao. Sa loob ng Water Dragon, nakikipag-ugnayan si Yukito sa Fire Dragon, humihingi ng paumanhin dahil iniwan niya itong mag-isa ng matagal. Pinakalma niya ito at nagsimula ring kumalma ang Fire Dragon. Pagkatapos, nag-merge sila bilang isa at bumagsak pabalik sa Lei Energy dahil naibalik na muli ang balanse. Ang biglaang pagtatapos ng labanan ay nagdulot ng pagkalito sa iba. Bumalik si Yukito bilang isang tao at pumunta para gisingin si Jingi, ngunit hindi nagising si Jingi. Sinabi ni Haru sa kanya na patay na si Jingi, na lubos na ikinalungkot niya. Nagbalik ang lahat sa kanilang tahanan at ipinaalam sa mga tao ang nangyari. Hindi nagtagal, ginanap ang libing ni Jingi at si Yukito ay labis pa ring nalulungkot. Nanatili siyang nasa kanyang kwarto at hindi nakikipag-usap kan inuman. Nag-aalala rin ang kanyang mga kaibigan para sa kanya ngunit higit pa rito, nalulungkot sila sa pagkawala ni Jingi. Kilala si Jingi sa kanyang mga kalokohan at naging tanda siya sa marami sa mga tao sa isla sa hindi magandang paraan, ngunit wala sa kanila ang nag-akala na haantong siya sa ganitong kapalaran ng napakaaga. Binisita si Yukito ni Momoko sa kanyang kwarto para anyayahan siyang makita si Jingi sa huling pagkakataon. Nanatiling malungkot si Yukito at sinisisi ang sarili. Kung sapat lang sana ang kanyang lakas para magbago siya sa Water Dragon mag-isa, hindi na sana kailangang isagawa ni Jingi ang ritual. Inalo siya ni Moko at sinabing hindi sana ginawa ni Jingi ang kanyang ginawa kung may iba pang paraan. Kalaunan, nakita ni Yukito ang isang matama na dumadaan sa kanyang kwarto papunta kung saan nakahimlay ang katawan ni Jingi. Sinundan ni Yukito ang matama at natagpuan si Anoo na nagbabantay. Pinasalamatan siya ni Anoo sa pagtulong sa isla, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na kailangan pang mawala ang isa pang miyembro ng pamilya para mangyari ito, na talagang nakakadurog ng puso. Hindi alam ni Yukito kung ano pa ang masasabi dahil hindi siya ipinagmamalaki kung paano nagtapos ang lahat, kahit na malaki ang naitulong niya. Umalis si Anoo sa kwarto, iniwan si Yukito na mag-isa kasama si Jingi. Lumapit si Yukito kay Jingi at inilabas lahat ng kanyang pagkabigo sa ginawa niya. Tinawag niya itong makasarili at hinihingan siyang magising at magpaliwanag. Sa sandaling iyon ng galit, hinayla si Yukito papunta sa Lei Energy Realm at natagpuan niya si Jingi na kumikapit sa isang poste para sa kanyang buhay. Humingi siya ng tulong dahil hinihila siya palayo patungo sa mainstream at ayaw niyang umalis. Hindi alam ni Yukito kung ano ang gagawin at tinuya siya ni Jingi sa pagtawag sa sarili bilang estudyante niya ngunit nabigo sa pag-channel ng kanyang kapangyarihan sa tamang paraan. Nagdulot ito kay Yukito na sarcastically lumayo sa kanya, na nagudyok kay Jingi na humingi ng tawad ng paulit-ulit. Ngunit sa sandaling iyon, hinayla siya pababa ng agos at hindi siya kayang pigilan ni Yukito. Bumalik si Yukito sa katotohanan at nakakuha ng ideya. Sinabi niya kay Momoko na tawagan si Haro at ang iba pa dahil iniisip niyang maaari pa niyang mailigtas si Jingi. Tumakbo siya sa labas at nag-transform siya sa Water Dragon mag-isa. Naramdaman ni Haro, Eika, at ng kanilang mga estudyante nang mag-transform si Yukito sa Water Dragon. Hindi nila alam kung ano ang balak niya ngunit nagiging alerto sila. Sa hangin, ini-imagine ni Yukito ang Energy Realm at nagpasya siyang pumunta doon muli sa pamamagitan ng pag-dive sa bulkan sa ika-4 na isla, binasag ang barrier na nagtatakip dito. Dumating siya sa Lei Energy at nagsimulang maghanap para kay Jingi. Napakaraming Lei Energy doon na hinihila ng agos patungo sa mainstream. Hindi iniisip ni Yukito na magiging madali itong makita ang Lei Energy ni Jingi sa tamang panahon. Gayunpaman, patuloy siyang naghanap sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang ama at nakilala siya ngayong oras. Nag-usap sila sandali, ipinaliwanag ni Makoto na sa nakalipas na 10 taon na nasa mainland si Yukito, pinanatili niyang dormant ang Fire Dragon sa Lei Energy. Ang dahilan kung bakit nais ni Makoto na lumaki si Yukito sa mainland ay upang mahubog ang kanyang imahe bilang isang tao kaysa isang dragon. Ito ay para matiyak na si Yukito ay magiging parehong tao at dragon. Magpapatuloy siyang maging anak niya, hindi ito mangyayari sa isla nang wala siya.
Ngayong bumalik na si Yukito, iniwan na ni Makoto sa kanya ang trabaho na panatilihing nasa ayos ang Fire Dragon at umaasa siya sa pinakamabuti. Bagaman, nais ni Makoto na wala sa mga nangyari sa nakaraang 10 taon ang naganap upang magkasama sila bilang ama at anak. Naiintindihan ni Yukito ang mga dahilan ng kanyang ama at pagkatapos ay hiniling niya rito na tulungan siyang hanapin si Jingi dahil nais niyang ibalik ito sa buhay. Nanguna si Makoto dahil alam niya kung paano mag-navigate doon. 10 taon na siyang patay, sa daan, itinuro ni Makoto sa kanyang anak ang ilang bagay tungkol sa mastery ng Lei at kung paano hindi maaapektuhan ang mga enerhiya sa paligid niya, lalo na sa realm ng Lei energy. Natutuwa siyang makausap ang kanyang anak kahit na matagal ito bago nangyari. Nagulat si Yukito na itinuturing pa rin siya ni Makoto bilang kanyang anak at ito ay nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Inihayag din ni Makoto na naglagay siya ng spell sa kaluluwa ni Jingi upang ito'y makapagpatuloy ng kaunti pa bago lumipat sa kabilang buhay, kaya't nagmamadali silang kunin si Jingi bago matapos ang bisa ng spell. Habang sila ay naglalakbay sa Lei Energy, ang natitirang mga master at kanilang mga estudyante ay nagtitipon sa Shrine ng Dragon sa ikatlong isla. Isinasagawa ni Haro ang isang ritual ng pagtawag na tumatagal ng ilang oras at nakakaakit din ng mga hindi gustong enerhiya. Sa wakas, natagpuan ni Yukito at Makoto si Jingi na nalulunod sa agos ng enerhiya na sinusubukang tanggayan siya. Patuloy siyang nagmamakaawa kay Yukito na bilisan at iligtas siya, na ginawa naman ni Yukito. Palagi nang umaasa si Jingi na ililigtas siya ni Yukito kahit na hindi siya naniniwala dito noon. Nang sabihin ni Yukito kay Jingi kung gaano kalungkot ang lahat sa bahay, sumagot si Jingi na wala ng ibang paraan. Pinagalitan siya ni Makoto dahil marami pang ibang paraan. Kung wala nang nagawa, dapat nilang hayaan ang mga isla na masunog. Pagkatapos ng kanilang usapan, tinanong ni Yukito kay Makoto kung alam niya kung saan ang isla para makalabas sila sa realm kasama si Jingi. Sinabi ni Makoto na alam niya dahil sa barrier sa bulkan, ngunit dahil sinira ito ni Yukito, hindi na niya alam. Tumingin si Yukito sa paligid at nakakita ng kislap sa malayo at nagpas siyang sundan ito. Hinawakan niya si Jingi sa kamay at pinangunahan ito, iniisip na ang kislap ay maaaring daan palabas. Sa paanuman, nahawakan niya ito sa kanyang kamay, ito pala ay tawag ni Haro na nagbibigay daan sa kanila na makipag-ugnayan. Nawala ang tawag habang itinuturo nito ang direksyon na dapat nilang puntahan. Bago sila umalis, nagpaalam sila kay Makoto na nagsabing kailangan niyang samahan ang Fire Dragon sa Energy Realm. Umalis ang dalawang bata, sa labas, nagising ang kapangyarihan ni Eika upang maabot ang loob ng Water Shrine na itinayo para sa Water Dragon. Binutis ng kanyang kamay ang daan papunta sa Energy Realm at hinayla si Yukito, ngunit saglit lang na nakawala si Yukito sa hawak at nailipat sa ibang dimensyon kung saan naroroon ang enerhiya ng Fire Dragon. Ayaw siyang paalisin ito, ngunit sinabi niya na maghintay ito sa kanya. Babalik siya, ipinaliwanag niya na kailangan niyang mamuhay sa isla rin dahil siya ay isang Lei Master bukod sa pagiging Water Dragon. Pumayag ang Fire Dragon na maghintay ng kaunti pa at pinakawalan siya. Muling hinayla siya ni Eika at hinayla palabas siya at si Jingi. Di naglaon, nagising si Yukito sa totoong mundo at natagpuan na hindi nahawak ni Jingi ang kanyang kamay. Sa bahay, nagising si Jingi at nagulat sina Momoko at Enoo. Alam nilang patay siya ilang minuto lang ang nakalipas, ngunit ngayon gusto niya ng beer. Nang malaman ni Yukito na buhay muli si Jingi, naging masaya siya at humingi ng tawad sa kanyang mga kaibigan sa pag-aalala sa kanila. Nakahinga ng maluwag sina Eika at Haro na muling nakasama ang kanilang kapatid, napagtanto nilang mahalaga sa kanila ang kanilang pamilya, nakatulong ito na mabawasan ang tensyon sa pagitan nila at nagpas siyang magtulungan kapag pinakakailangan. Bumalik si Eika sa mga turo ng kanyang master, at pumasok si Yukito sa high school kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, alam niya kung saan siya nababagay at masaya siyang manirahan doon.